Ano daw ang tamang wire or number ng wire na gagamitin natin sa ating solar inverter? Sa kanyang wirings dito sa inverter, tapos sa wiring sa battery. Eto na guys, yung panahon na kinakatakutan natin, ang bare months kasi maulan. So pag ganito yung panahon, medyo mababa yung harvest natin. Half day na lang. So yung ibang kasama natin na magsasolar, marami silang panel kaya hindi masyadong ramdam ang ganitong klaseng problema. So may nagtanong sa atin kung ano daw ba yung klaseng wirings ang maganda kapag mag-set up tayo ng solar or inverter. So depende kasi yan guys sa wattage, depende sa default. Kasi merong 12 volts, kagaya niya si Pau Pau, at merong 24 at 48. Yung iba nga modular higher voltage, pero sa atin dito low voltage lang siya. Ayan. So hindi ka kasi mapapamura kung sakaling ang titingnan mo lang kasi ay sa battery wire. Kasi ang sakaling higher voltage ang pipiliin mo, napamura ka sa wire, sa battery wire, pero mapapamura ka ng lalo sa battery kasi 48 or 24. Compare sa 12 volt, konti lang naman yung idadagdag mo kasi nga sa wire lang naman. Pero sa battery ay 12 volt lang. Tapos sa inverter ay mura lang kasi nga ganyan lang. Disclaimer guys, lahat na maririnig nyo dito ay based lamang sa aking experience na freshman sa solar setup. Hindi naman ako expert, hindi naman ako engineer, at kaunti pa lang naman yung karanasan ko about dito. So i-share lang ko lang yung konting kaalaman ko lang kaysa yung tago natin. So may nagtanong lang kasi kung anong tamang size ba ng mga wirings. Ayan, depende po sa default at depende sa wattage ng ating at demand ng kuryente na ginagamit or load natin sa isang bahay. So dito si Dea ay 3.6. Supposed to be dapat sundin ko yung wiring niya. Pero sa dahil nga sa gusto kong makatipid kasi ang mahal ng wire, yung gusto kong makatipid na pwede na. Ang load ko kasi dito ay umaabot lang siya ng 900 to 1 kilowatts. So hindi masyadong kataasan. 3.6 po yung wattage ng ating inverter. 5 kilowatt hour yung ginagamit natin na battery na 48 volt. Yan. So hindi masyadong kalakasan at kataasan yung load ko. So pag ganun, pwede na yung number 12 para sa akin. Yan. Pero kung tutusin sana, ay susundin natin yung tamang size ng wire. Sa size ng wire po kasi, meron naman sa kanyang manual na katamaran natin. Ako hindi ako nagbabasang ganito nakatamaran natin basahin. So nandito po. So lahat naman sigurong inverter, hybrid inverter, meron siyang ganito. So dapat dito tayo mag-rely. So kung hindi natin alam yung wattage ng yung load or demand ng ating bahay na consumption natin, mas maganda sundin na lang natin. Ayan. So kung kumukonsumo tayo ng siguro mga 3 kilowatt, dapat ang bilhin nating inverter ay kahit 4 kilowatt or 5 kilowatts na hybrid inverter. Para may konting excess siya. Mahirap kasi kung saktong-sakto. Paano kung meron kang biglaan na demand na mas kailangan pa. So mas maganda yung may sobra na. So nandito naman po kung sakaling bibili kayo ng ganitong klaseng inverter or mas mataas, dito na. So yung 3 kilowatt ay number 10 sa kanyang input-output. Okay, yung iba nga ay iba pa yung kanyang input na size, iba yung kanyang backup. So sa 3 kilowatts ay nasa number 10, 3.6 ay nasa number 8, so mas makapal. So ang tansya ko dito yung wiring niya, nasa yung ilaw ko. Ayan, so ang tansya ko sa wiring niya dito kasi nga nandito naman guys, nasa number 8. Pero pwede na dito yung number 10. Pero talagang gusto ko magtipid, mahal ang wire. My goodness, ang mahal. So ginamit ko number 12 kasi nga nasa 1 kilowatt lang naman ginagamit ko dito. Almost ang steady ay 500 watts sa araw. Sa gabi
nasa 250 watts. Tapos sa kanyang battery naman na cable ay number 4. So number 4 siya guys. So kaya pala umiinit yung wire sa battery ni Pau Pau. Ayan, akala mo ang laki, pero pares lang pala silang number 4, kaya pala umiinit. Makapal lang pala yung balot. So number 4 din siya, oh. Number 4 din to. Yan. Kaya pala mainit. Yung 80 ampere, mainit na po yung wire ni Pau Pau. Dito sa 48 volt, hindi masyadong stress. Yan. Kasi ang maximum lang nito ay nasa 40 yata or 60. Check natin. Ang maximum charging limit niya ay 30 ampere. So hindi masyadong stress. Tapos ang discharge limit niya ay 100 ampere. So hindi masyadong stress yung unit. Okay. Ayan, kung 3.6, number 8 na yung kanyang mga wiring, mag-rely tayo dito. Kung mas malaki na yung unit, mas makapala naman yung kanyang wirings, kasi nga mas mataas yung wattage. So ginamit ko lang dito guys ay number 12. So kung mag-upgrade ako, isang i-upgrade ko dito ay wiring niya dito. Kung sakaling marami na akong ginagamit dito, papalit ako ng number 10. Yan. Dito lang naman guys papunta sa kanyang distributor. Yan. From input or output niya papunta sa distribution dito ay gagamit ng mass taker na wire. Tapos kung yung mga heavy load natin, tapos naka circuit breaker, kulang pa ako sa circuit breaker sa distribution eh. Yan magkakaiba rin ng size ng wire, kagaya sa mga oven, mga electric stove, induction cooker. So mas makapal yung wiring niya. So kailangan either number 10 or number 8 papunta sa ating distribution. Tapos yung distribution, tapos papunta sa mga linya ng outlet, pang aircon, unlimited aircon, mga ganon. Yan, unli aircon. So dito guys, number 8 yata yung wire niya. Tapos dito sa kanyang trace, meron pang mga bus bar. Yan, kay Pau Pau wala po yan. Kapal oh. Sa genset at backup. Tapos yung kanyang AC naman papunta sa kanyang EMI filter. So dito meron tayong experiment at naglagay ako ng wiring dito para makita natin yung kalagayan ng tamang wirings, para makita natin yung power losses. So naglagay ako dito pino masyadong wire, parang pang speaker na lang, para tipid na tipid. So yung number 12 ay ganito kalaki guys. Yan, PHHN. Yan. So meron tayong 1.6 kilowatts na si Pau Pau, then Orient Power na 230 AH 12.8 volt. On na natin. Come on baby. Okay. Yan. Meron na. Bam! So lipat natin sa wattage para makita natin yung output niya. Yun, 13.5. So matagal ko na siyang hindi chinarge. Yan pa lang yung charge niya nung huling tinanggal ko siya, or huling ginamit. So ngayon makikita natin yung difference ng wattage dito at wattage dito gamit yung wire, yung power losses na makikreate ng manipis na wiring or matipid masyado. So ito yung load natin, isang grinder nasa 800 watts,
Yan. So magkaiba guys ng wattage nito kapag on working. Pag wala siyang load or hindi siya sa metal, magbabago yung wattage niya. So makikita lang natin ay running. Okay? Testing natin. Naka-off. So, ang pinakamataas na read natin dito ay nasa 343. Okay. So, dito naman. Subukan natin ulit. Oops, so nasa 350, 253 something. So malaki yung difference nila. Ewan ko lang kung accurate ito. So makikita natin mamaya, ulitin natin, papalitan natin mamaya ang wirings niya. So subukan pa natin sa isang device. Subukan natin sa hair dryer. Heater ito kasi. Subukan natin. Yan. So pares na high mode natin siya. Subukan natin. Tingnan natin kung lalagapak yung wiring. So nasa 990 watts. Tingnan natin kung mainit. Ayun, medyo lukewarm siya. So nasa 990 dito. So subukan natin tingnan dito. Ayan, malaking difference. Dito sa reading dito nasa 1000 watts na, dito 990. Ulitin natin kasi nilimutan ko. Nasa 990 lang siya at medyo naamoy ko. Medyo nararamdaman ko yung intensity niya. Okay. So palitan ko lang guys yung wirings niya. Ilagay ko yung THHN na number 12. Much later. So ayan guys, nakalagay na yung THHN number 12. So ngayon makikita natin yung difference between sa manipis na wirings kumpara sa mas makapal. So i-on na natin. Then dito, come on baby, double tie. Ayan, lipat natin sa ayan, wattage. Yes baby. So kanina sa grinder ay na-read natin dito sa manipis na wire nasa 344. Tapos dito naman nasa 350. So malaki yung difference. Okay, although malamang siguro hindi naman accurate to, pero hindi naman ganun kalayo kumbaga yung difference. So subukan natin. Dito naman. So hindi naman masyadong kalayuan yung kanyang difference sa wire kaninang ganito. So mararamdaman kasi natin yan sa mga heat load. Ayan, kung mga microwave oven, mga ref, yung mga stable na mabibigat kagaya ng induction heater or yung mga oven na may heater, ganun. So i-try naman natin dito sa hair dryer. Ayan, depende na kasi yan guys kung ganito lang yung load mo or may iba pa sabay-sabay. So kung ganun yung wiring mo, yung manipis, sigurado iiyak yan. So subukan muna natin dito. Nakasagad na siya. 1000 watts. 1000 watts. Okay, so ayan guys, kita nyo yung difference. Nung nagkabit tayo ng masticker wire, pares na yung reading nilang dalawa. Yung manipis kanina, ang nangyari, patayin muna natin.
Ang nangyari kasi sa manipis na wire kanina, imbis na nagagamit natin ng 100% yung energy, hindi. Na itatapon sa wiring. Akala mo ang heater mo lang ay ito, naging heater mo na rin yung wire mo. So kahit sabihin natin na electric fan lang yan, ref lang yan, 100 watts mahigit. Ano lang yan, yung mga ilaw, water pump lang yan. Pag pinagsabay-sabay mo, equivalent to 1,500 watts. So mabigat na yon. Tapos ang wirings mo undersize. So dun pa lang nagkakaroon ng power losses sa wirings. Hindi lang yun sa mga loose na tornilyo dito. So kailangan chine-check dito. How much more dito guys, kung manipis yung wirings mo dito. Pag ang load mo mabigat dito, 6 times dito or 20 times na mas mabigat. So kung tinipid mo dito yung wire, matitipid din yung kanyang output. Malamang magtitrip pa siya. Parang tao na malaking tao tapos tinipid mo yung pagkain, matutumba siya sa gutom. So kita nyo naman, the same 1000 watts dito, 1000 watts yung na-read natin dito. So ganun kalaga po yung tamang pag-select or application ng tamang wiring or size ng wire. So kung sa question about sa sizing ng wire, nasa manual po. Andito po. Si engineer manual ang bahala diyan. Kaysa sa size ng wire sa battery, nandito rin po. Meron siyang manual. So hindi ko siya tinatapan para kahit paano meron akong reference guide. Yan. Dito lang yun para hindi ko siya mauna. Bawal yan naglalagay ng papel dyan sa may circuit breaker. Hindi naman guys na hindi kalakasan yung load ko dito para masunog yan. Nasa lang, ang pinakamataas 800 na yata. Kung may kasamang mga water heater, mga electric kettle ay nasa 1,000, pero sandali lang, hindi naman tumatagal. Okay, so sa mga wiring, kung sakaling magpapaangat ako ng appliances na mabibigat, papalitan ko na number 10. Yung number 12 magiging 10. Mas mainam pa sana kung number 8. Dito lang naman, papunta dito sa inverter, papunta sa distribution line. Dapat makapal.